Hi Boss Kira at sa mga nakikinig sa inyo. Kada hapon po ay nakikinig ako ng mga stories mo. Hindi po siguro masyadong nakakatakot itong story na to. Pero sana mabasa at ma-share mo pa rin ito. Mga 5 years old ako nung mangyari ito. Gabi na nun, tulog na kami ng pamilya ko sa sala nang biglang dumating si tatay ko galing sa trabaho. Ginising niya ako para ibigay sa akin yung binili niyang bike na para sa akin. Naalala ko pa nga nun, ginising ko pa ata yung lolo ko nun para ipakita yung bago kong bike. Tuwang-tuwa talaga ako nun. Kinabukasan, nagpunta yung tita ko sa bahay namin. Doon sila nag-uusap nila nanay. Doon din ako naglalaro sa labas. Sabi ni nanay ko, ipakita ko raw yung bike ko kay tita. So kinuha ko naman po yun. Bago pa ako makapasok, ay nagulat ako sa nakita ko sa loob. Isang itim na paa ng kung anumang nilalang na nakaupo sa may upuan namin sa sala. Nanindig talaga yung balahibo ko nun, kaya agad akong tumakbo sa takot. Itinuro ko kay nanay yung nakita ko at tinanong ko kung ano ba yun. Sabi ni nanay, baka daw anino lang ng paa ko. Pero kasi, natatandaan kong ilang ulit ko nang iginalaw yung paa ko. Pero, yung itim na paang nakikita ko, hindi naman gumagalaw o umaalis sa pwesto niya. Pero pagpasok po namin nila nanay sa bahay, nawala na rin po yung nilalang. Hindi ko po talaga alam kung ano yon at kung imagination ko lang ba yon. Noong bata pa po kasi ako, ang sabi ng mga kamag-anak ko, nakakakita daw ako ng mga iba't ibang nilalang. At ikinukwento ko daw po yun sa kanila. Ito na lang po muna, Sir Kira. God bless at salamat po. Hindi ko po ito personal experience, pero nangyari po ito sa bahay din namin sa Parañaque. Originally, 2 bedrooms at bungalow lang po yung bahay na yon. Later on, pinalaki na lang din po. Ginawang 2 stories at dinagdagan pa ng 5 kwarto. Habang ginagawa po yung bahay, umuwi po nun yung bunsong kapatid ng mami ko, si Uncle Junjun, para po tumulong sa paggawa ng bahay. Bilang bakasyon naman daw po noon, tutulong na lang din siya sa paggawa ng bahay habang nagbabakasyon. Wala naman pong problema yon sa parents ko. Pero may isang pakiusap lang po yung daddy ko sa kanya, na wag raw po siyang magdadala o magpapasok ng kaibigan o barkada muna doon habang ginagawa pa nga yung bahay. Para iwas daw po sa magnanakaw at baka raw malaman agad yung plano at pasikot-sikot ng bahay. Hindi naman daw siya nangmamasama ng tao, pero mahirap na daw. Mas mabuti na yung sigurado. Mahigpit pong bilin yun sa kanya ni Daddy at nagpromise naman po yung uncle ko noon na hindi nga siya magpapapasok ng kahit na sino doon sa bahay habang ginagawa pa ito. Isang hapon, habang nagbabike si Daddy sa village, bigla na lang pong napasigaw si Dad at napamura. Nasa kanto pa lang po ito dinig mo na yung galit niyang sigaw sa uncle ko. Yung uncle ko po kasi nakatopless lang noon at nakaupo sa may terrace. Wala pa po itong grills o harang nung mga panahon na yon. Nagpapahinga siyang nakaupo at umiinom lang ng soft drinks noon, nung nakita niya si Daddy na itinuturo siya at sumisigaw. Sabi daw ni Daddy, "Hoy Junjun! Bumaba ka nga dito!" Nagulat daw si Uncle noon at halos madapa pa sa kakamadali sa pagbaba. Sabay pasok daw ni Daddy sa bahay
Sermon at batok daw ang inabot ni Tito kay Daddy. Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag ka munang magdadala ng kaibigan mo dito? Di ba sinabi ko na sa'yo kung bakit? Baka mapasok tayo niyan eh. Kuya, wala naman po akong kasama talaga sa taas eh. Wala naman po akong pinapapasok. Wala po akong kasama, kuya. Nakaupo lang po akong mag-isa sa taas. Wala. Sino yung kasama mo doon? Sino yung kausap mo? Asan yon? Saan mo pinadaan? Kuya, wala po talaga, kuya. Wala po akong kasama, kuya. Maniwala po kayo. Ikaw ayoko nang mauulit to ha. Pagkatapos po nun, matagal bago siya kinausap ulit ni Dad. Buong gabi siyang umiyak nun dahil ayaw siyang paniwalaan ng dad ko. Pero kahit daw balibalik ta rin namin siya, wala raw talaga siyang kasama nung mga oras na yon. Tanging ako at si Nanay Nida lang po ang naniniwala sa kanya. Hindi lang kami umiimik. Ayaw din kasi naming mapagalitan talaga. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakapag-share, Boss Kira. Medyo naging busy kasi. Si Vanessa nga po pala ulit ito. Nangyari ito ngayong taon lang, 2024. Alam naman po nating lahat na nagkalat ang mga human CCTV sa paligid natin. Dito sa amin, palaging may mga marites na nagkukwentuhan dito sa labas ng bahay namin. Actually, member ang nanay ko ng gang nila. Kaya minsan, dito pa sila sa loob ng bahay nagchichismisan. Isang Martes ng hapon yon, Boss Kira. Nagpunta dito sa bahay yung isang gangmate ng nanay. Ano pa nga ba? Di para makipagtsikahan. Habang nagkukwentuhan sila, itong gangmate ni nanay, o itong si Marites, sobrang daldal. As in, halos siya na lang yung rumaratrat nun. Maya-maya, bigla siyang nahulog sa kinauupuan niya. Kaya napahinto siya sa pagsasalita. Agad din namang nakabangon at sapo-sapo yung balakang niya. Naglinga pa muna siya bago nagsalita. Sabi niya, "Nakita mo, te? Parang may tumulak sa akin, di ba?" Sabi ni nanay ko, "Ayan, ang daldal mo kasi. Tuloy, tinulak ka ng tito mo." Ang tinutukoy po ni nanay nun ay si tatay ko. Ayaw po kasi nun ng maingay, lalo na sa mga mosang. Actually, hindi lang po siya ang nakatikim kay tatay. 3 po sila, Boss Kira. Ito naman po, kahapon lang ito nangyari. February 11, 2024. Napansin ko na parang wala sa ayos yung picture ni tatay na nakasabit doon sa sala. Kaya naman sinabi ko yun kay nanay. Kinuha yun ni nanay, pinunasan, at saka ibinalik sa maayos na pagkakalagay. Nang maramdaman niya na parang may humila sa picture frame ni tatay. Hindi lang yun pinansin ni nanay at sinubukan niyang ibalik ulit ito ng maayos. Pero hayun na naman, may humila ulit. Para daw bang may kung anong kumukontra na maibalik ni nanay ng maayos yung picture ni tatay ko. Nagsalita si nanay. "Wag mo naman akong biruin ng ganyan. Inaayos ko nga eh." Tapos sinubukan ulit ni nanay. At ayun na, naibalik nga niya ng maayos yung picture ni tatay. Ito naman po, linggo ng hapon nangyari. Nasa kusina kami noon nila nanay at ng pinsan ko.
Nagluluto si nanay ng longganisa. Sabi ko kay nanay, lutuin niya na yung gulay. Sabi naman ni nanay bukas na lang daw yun para may ulam kami bukas. Gusto talaga namin nun ng gulay kasi masarap yung isabay sa longganisa. Kaya pinipilit namin siya ng pinsan ko na lutuin na nga niya. Maya-maya, biglang nagsalita yung pinsan ko na ikinagulat naming lahat. Lutuin mo na yan. Nagulat kami nun kasi boses ni tata yung narinig namin na para bang ipinadaan o isinabay sa pagsasalita ng pinsan ko. Dahil doon, napilitan si nanay na lutuin na nga yung gulay. Si tatay na yung nagsabi. Hanggang dito na lang po muna, Boss Kira. Sa susunod po ulit. Salamat. Magandang araw, Boss Kira. Naging listener mo ko since last year lang, November 2023. Dahil nga sa pagka-bored ko, gusto kong makinig ng horror stories. At ikaw agad ang una kong napakinggan. So ito na po yung kwento ko. Napakasimple lang ng karanasan ko, Boss Kira. Pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Gabi-gabi kong sinusundo ang nanay ko sa trabaho niya gamit ang e-bike ko. I-describe ko lang po yung dinaraanan ko. Bale, kalsada yon na kadugtong ng bypass. Pero yung sa malapit na sa pinagtatrabahuhan ng nanay ko, yung portion ng kalsada na yon ay sobrang dilim talaga. Samantalang may mga ilang kabahayan din naman dun. Pero kasi hindi rin maliliwanag yung mga ilaw ng mga bahay doon. Marami ding iba't ibang mga puno sa tabi ng kalsada, pero mas marami yung puno ng saging. Napakadilim talaga ng daan na yon. Tapos tanging ilaw lamang ng headlight ng e-bike ko yung tumutulong sa akin para makita yung dinaraanan ko. At ayun na nga, isang gabi nang sinundo ko yung nanay ko, kasama ko rin yung tatay ko nun sa pagsundo sa kanya. Dahil nga inaalala din nila yung kaligtasan ko, dapat na may kasama ako. Sakay na namin nun si mama at pabalik na kami sa National Road. Kapag kasi pabalik, ay doon ulit kami dadaan sa madilim na kalsada na yon. Dahil hindi naman kami makakauwi kapag sa bypass ang daan namin. Dahil iba ang lugar na lalabasan nun. In short, nag-counterflow kami. Ayos lang naman mag-counterflow sa daan na yon. Basta nakabukas lang yung hazard lights mo. At marahan lang ang pagpapatakbo. Dahil siyempre nga, sumasalubong ka sa mga dumadaang sasakyan. Sakto naman noon na pag-counterflow ko, ay may nakasalubong kaming pickup truck. Kaya nagdahan-dahan ako. Pero at that time, sobrang dahan-dahan ako kahit na maluwag naman yung daan. Kasi sa unahan, may nakita akong dalawang taong naglalakad. Sabi pa nila mama, bakit daw sobrang bagal ko? Sabi ko naman, may naglalakad nga sa harap namin. Alam ko na meron talaga kasi nakikita ko Kitang-kita talaga ng dalawang mata ko na meron. Magkaiba pa nga sila ng height. At saka yung headlight ko nakatutok din sa daraanan nila. Kaya sigurado talaga ako. Pero noong mag-overtake na ako sa kanila, dahil nga sa sobrang bagal nilang maglakad, nagulat ako paglagpas namin. Dahil nung binalikan ko sila ng tingin, wala na yung dalawa. As in wala. Napailang balik pa ako ng tingin nun. Napatanong pa ako kay mama at papa kung saan nagpunta yung dalawang naglalakad. Ang sabi nila, wala naman daw silang nakitang naglalakad sa unahan namin. Kaya nga raw nagtataka sila
kung bakit napakabagal ng pagpapatakbo ko. Pero kasi sigurado talaga ako sa nakita ko. Pero bigla din akong napaisip. Yung kasalubong ko kasing truck dumiretso nga lang sa daan na yon, na parang wala talagang tao roon o kung ano man yung mga nakita ko. Tumayo talaga yung balahibo ko nun at napatulala ako kahit patuloy pa rin sa pagdadrive. Hindi naman kasi talaga ako nakakakita. Pero that time, hindi ko alam. Pero sigurado talaga akong meron. Akala ko pa nga, tao talaga sila. Pasensya na po kung magulo yung pagkakakwento ko. Kinabahan ulit kasi ako nung maalala ko. Hindi man pumapabilang itong story ko, ay sapat nang napapakinggan ko palagi yung stories mo. More power po, Boss Kira. Hello, Boss Kira. Maikli lang po itong kwento ko. Pero sana mapansin ninyo. Hindi din po ito gaanong nakakatakot, pero isa to sa mga nagbigay ng kaunting takot sa akin bilang tindera sa gabi. Unahan ko na din po kayo. Hindi din ito tungkol sa multo or aswang. Naisipan ko lang ikwento dahil kakapakinig ko lang din ng isang kwentong tindahan niya. Di ko alam kung taga saan siya, pero same po dito sa amin. Bigla na lang dumami yung mga Muslim na naninirahan dito. Muslim po na mga taga-Marawi daw sila. Hindi ko sure kung totoong taga-Marawi ang karamihan sa kanila dito. Dahil chika lang naman po yun ng famous na chismosa dito sa street namin, si Aling Linda. Galit po siya sa mga Muslim. Kasi hindi ko malamang dahilan, Sir Kira. Madalas po kasing tumambay malapit sa tindahan ko si Ate Linda. Hindi kami close, pero madalas silang dito bumili sa amin. At dahil nga madalas siyang tambay sa tabi ng tindahan namin, ay palagi ko ding nadidinig ang reklamo niya patungkol sa kanila. Kesyo madumi daw sa bahay at burara, maingay daw at parang mga walang pake sa kapitbahay. Medyo may intindihan ko naman po yung mga reklamo niya, lalo na kung isa siya sa mga naaapektuhan ng mga reklamo niya. Pero madalas po kasi, kapag may dadaan na Muslim sa harap niya, puro panlalait lang ang madidinig mo sa kanya. Hindi siya pinapansin ng mga pinariringgan niya, kaya parang lalo siyang naiinis. Basta ang alam ko, matagal-tagal din pong nagtiis ang mga Muslim sa kanya, bago may paisa-isang sinasagot-sagot na siya. Inaawat na din siya ng ibang mga katsismisan niya, pero hindi talaga siya nagpapaawat. Yun yung mapapaisip ka na lang kung bakit ba siya galit sa Muslim. May isang beses na may nakasagutan siya at marami ang umawat sa kanila. Yung iba, umaawat lang dahil gabi na at marami na rin silang nabubulabog na kapitbahay. Pero walang nagpaawat sa dalawa. Yung babaeng Muslim, nagsasalita ng lengguwahe nila at wala akong maintindihan talaga. Si Ate Linda din, parang kung ano-ano na lang din ang sinasabi dahil sa kalasingan. Hanggang sa parang mas sumabog na yung babae at may sinasabi na pinipigilan na ng iba pang Muslim. Tinatakpan na nila yung bibig pero hindi talaga siya nagpapaawat. Nung matapos yung sinasabi niya, nginisihan na lang siya ni Ate Linda sabay talikod. Akala namin okay na ang lahat. Nag-alisa na sila sa harap ng tindahan. Tapos si Ate Linda, pabulong-bulong na lang. Kinabukasan nun, walang Ate Linda ang tumambay sa tabi ng tindahan. Pinagchichikahan lang ng mga friends ni Ate Linda yung kalagayan niya. Masama nga daw ang pakiramdam at hindi matigil ang pagsusuka. Naisip ko, baka dahil din doon sa sobrang kalasingan nung nagdaang gabi.
Ilang araw pa ang lumipas nang bigla na lang sunduin ng ambulansya si Ate Linda. Nasa harap lang ng tindahan namin yung ambulansya kaya kitang-kita ko ang laki ng ipinayat niya. Halos magkulay asul na din yung mukha niya at talagang hindi ko na siya makilala. Nasa loob na ng ambulansya si Ate Linda at hinihintay na lang nito ang asawa na inaayos pa ang mga dadalhin sa ospital. Habang naghihintay, bumili sa akin yung nakaaway ni Ate Linda at panay ang pagsilip sa loob ng ambulansya. Nung makita ang lagay ni Ate Linda, nakita kong napangiti siya. Tapos may sinabi sa lengguwahe nila na hindi ko naintindihan. Tapos nagtawanan sila. Hindi ko na sila inintindi. Basta binilisan ko na lang ang pagbibigay ko sa kanila ng binibili nila. Hanggang sa makaalis na nga sila. Naalala ko noon na may sinasabi siya habang pinipilit ng iba na pigilan siya sa mga sinasabi niya. 3 araw ang makalipas, namatay si Ate Linda. Hindi daw matukoy ng doktor ang dahilan ng pagduduwal ni Ate Linda. Ni hindi daw tumigil ang pagduduwal kahit na nung nasa ospital na. Nanghina na lang daw. At nung kinagabihan nga nun, ay nadatnan na lang daw na wala ng buhay. Nung iburol si Ate Linda, nakasarado yung kabaong niya. Halos hindi na daw kasi makikilala talaga. Kaya nagdesisyon ang asawa na huwag na lang buksan. Nachika na lang ng lola ko na nagkaroon daw ng parang galis-galis sa mukha si Ate Linda. Tapos nangitim yung kalahati ng mukha niya na parang nasunog sa araw. Mga katangian ng isa sa mga hinihiya ni Ate Linda noon. Matapos ang libing, nagbaba ng utos ang barangay sa mga apartment owners na huwag nang tumanggap ng Muslim. Ewan ko lang kung alam ng mga Muslim yon. Pero dahil may paupahan kami, nasabihan kami na huwag nang tatanggap ng Muslim kung sakaling magkaroon ng bakante sa apartment namin. Tingin namin, dahil din yon sa asawa ni Ate Linda. Malakas kasi ang kapit nun sa barangay at medyo madami na din ang kaguluhan sa ibang parte ng barangay na mga Muslim ang may kagagawan. Kaya siguro nakapagbaba agad ng ganoong utos. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Maraming salamat kung mapapansin ninyo. More power po and God bless.